Isang minute na updates mula sa mundo ng suntukan. Canelo Alvarez nagpaliwanag na tungkol sa binabatong issue matapos magpositive sa bawal na gamot si Jaime Munguia. Ayon sa paliwanag ni Canelo, kasama daw nila si Jaime Munguia pero hanggang training lang. Wala daw kinalaman si Eddie Reynoso tungkol sa kinakain at vitamina ni Munguia. Ang papel lang ni Eddie Reynoso maging trainer. Nakapokus lang sa training at hindi na pinapakailaman ang nutrition ng isang boksingero. Dahil ayon kay Canelo, sinasabihan niya si Eddie Reynoso noon pa, kung tatanggap ng boksingero, wag nang isama ang supplement at diet para hindi maging issue, para hindi na ito madamay kung sumablay sa drug test. Kaya ang nangyari ngayon kay Munguia ay wala daw kinalaman dyan si Eddie Reynoso. Samantala, ayon naman kay Oscar De La Hoya, may mga katanungan daw siya tungkol sa kampo ni Canelo Alvarez. Sinabi ni De La Hoya may mali talaga dyan at hindi siya makapaniwala na 6 na boksingero mula sa iisang kampo ni Reynoso ang nagpositibo sa bawal na gamot. Isipin mo 6 na boksingero na hawak ni Eddie Reynoso ang nagpositibo. Aba, baka may nangyayari dyan. Ito raw ay nagdudulot ng napakasamang imahe para kay Reynoso. Narito ang listahan ng 6 na boksingero na nagpositive sa kampo ni Canelo. Numero 1 dyan syempre si Canelo Alvarez, pangalawa si Julio Cesar Martinez, pangatlo si Oscar Valdez, pang-4 si Jaime Munguia, pang-5 si Ryan Garcia at pang-6 si Luis Nery. Kaya malaking katanungan daw ito mula sa kampo ni Eddie Reynoso. Sa iba pang balita, former Unified Super Bantamweight Champion Murodjon Akhmadaliev muling naipanalo ang laban ngayong May 31 kontra Luis Castillo, isang Meksikanong mandirigma na may kartadang 31 wins, 20 KOs, may 6 na talo. Nangyari ang laban kanina sa bansang Mexico. Sa round 5, bumagsak si Luis Castillo matapos tamaan sa katawan. Dinukot ni Akhmadaliev sa bodega mga tol. Pagdating ng round 6, muling bumagsak si Luis Castillo matapos tamaan ng left hook sa panga. Talagang malakas ang kaliwang kamao ni Akhmadaliev. Nakarecover pa si Castillo pero hindi na ito nakaligtas sa round 8. Ilang beses tinamaan ng uppercut at halatang wala na sa balanse ang katawan. Mabugbog pa sana si Castillo pero tinigil na ito ng referee. Kaya panalo si MJ by TKO sa round 8. Sa nakita ko sa laban mga tol, mukhang mismatch. Dahil walang magawa ang kalaban niya upang ma-challenge si Akhmadaliev. Nakatakdang magtuos ngayon si Akhmadaliev at Naoya Inoue. Dito malalaman kung malakas talaga si Akhmadaliev. Ito ang sinasabing dudurog kay Naoya Inoue. Sa ngayon may kartada si Akhmadaliev na 13 wins, 10 KOs, may 1 talo. Yung 1 talo na yan nakuha pa kay Marlon Tapales.